Meron tayong customer mga kaibigan na ang sabi ang issue hard starting. Subukan natin kung matagal nga ba paanda rin. Matagal paanda rin mga kaibigan. Yung may-ari na problema kung paano dapat hindi daw matagal paanda rin. So sa ganitong sitwasyon, babasihan natin ang kuryente kung gaano ba siya kataas. Kung gaano ba kalakas ang kuryente, dapat malaman natin kung gaano ba kalakas. Kasi kuryente ang nagpapagana o ang nagiging dahilan ko minsan ng pagiging hard starting. Kapag ang kuryente ay mahina na, hindi na siya masyado makasunog ng ating gasolina. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin spark plug cap, tapos titingnan natin pag iwet na tabi manay. Tirugon mo siya. Dipit mo. Dito sa ano. Yan, siya. Dapat yung kuryente malakas. Mahina. Yan na. Pula. Iya pala. Turun pa daw. Dito sa body. Kaya ako nakalabas. Ha? Ilaw ba? Yan ba? Ha? Ito na niya. Kuryente ni pre. Tatanggalin natin mga kaibigan ang cover dahil magko-convert tayo ng 4-pin CDI. Ito ang i-convert natin mga kaibigan na CDI. 4-pin CDI convert to 5-pin convert to 4-pin. Ito ang mga ginagawa mga kaibigan sa TMX Alpha o ganito mga motor na di-primary. Papalakasin natin ang kuryente para hindi mag-hard starting. So para magawa yan, kailangan muna natin baklasin yung tangke natin. At ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-convert ng 4-pin CDI para hindi na mag-hard starting ang ating motor. Ito ang CDI na 5-pin. Kung papansin nyo, iba ang kanyang sakit mga kaibigan. Iba. So tatanggalin natin ito. Yan. Ganun din sa kabila. Yan. So 6 pins. Bakit 6 pins? Kasi ano yan? Di-primary siya. Di-primary. Primary type. Kapag hindi nyo kabisado yung supply ng yung mga ginagawa, huwag nyong gagamitan ng battery. Bakit? Para hindi masunog yung ating CDI na ipapalit na bago. So sa pagtanggal ng fuse, ganito lang. Ito lang tatanggalin nyo mga kaibigan ng ating fuse, no? Tatanggalin nyo lang ito para ma-disconnect yung battery natin. Yan, ganito lang, oh. Okay na siya. Good na siya. Temporary, ganyan lang muna. Tapos, magko-convert na tayo ng ating CDI. Ganitong mga sakit mga kaibigan, hindi sila match. Gagamit tayo ng ng ganitong sakit. So tutusokin natin ito. Ita-transfer natin ang mga wires dito. So paano natin siya ita-transfer at paano ang tamang paglagay sa mga posisyon niya. Una-una na dudukutin natin mga kaibigan ang ating ignition coil. Ang ignition coil ng ganitong mga motor mga kaibigan ay dilaw na may stripe na green. Ayan o, para mas masabi natin tama ang sinasabi ko. Ayan o, ayan o, ayan o. Ito yung ignition coil, ito yung wire ng ating ignition coil. Siya yung ating ignition coil, yung dilaw na may stripe na green. So tutusokin natin. Tatanggalin natin dahil ita-transfer natin siya. Yon. Natanggal na siya mga kaibigan. Ganyan ang posisyon niya. Ilalagay nyo siya dito na side. Dito sa butas na ito. Siya yung ignition coil natin.
So makinig ng mabuti upang hindi kayo malito. Kakabit natin ang ating ganyan. So ayan, nakakabit natin mga kaibigan. O kung papansinin mo, ganyan posisyon niya. Okay. Okay. Good. So ibig sabihin, ano na lang, ito transfer natin. Ito naman ang blue na may stripe na dilaw. Oh, ito. Blue na may stripe na puti. Ito yung natin tinatawag na positive na supply ng ating pulser. So para matanggal natin ulit, atin siya tutusukin. Ayan. So ayan, natanggalan natin mga kaibigan ang blue na may stripe na puti, yung pulser natin. So saan posisyon? Saan naman siya posisyon nakalagay? So ganito yan, ikakabit natin ganyan. Ganyan. Pag ganyan siya mga kaibigan, ikakabit natin siya dito. Dito sa side na ito. Okay. Magkatimbang sila ng ignition coil dito sa butas na ito. So ikakabit natin. So ayan mga kaibigan, nakapasak na. So dalawang wires na lang para gumana ang ating 4-pin CDI. Alin ang ikakabit natin? Siyempre, ang dalawang ito mga kaibigan ay hindi siya gagana kapag magkahiwalay sila. Hindi gagana kapag ito ang wires na ito na mataba. Ito yung ating ground ng ating pulser. Dalawa sila, magkapare sila ng pulser natin, positive, negative. So kailangan natin silang pagdikitin. Kailangan natin pagdikitin ang dalawang ito para gumana na siya. Dahil itong solid na maliit na green, ito yung ground ng ating body. So same lang sila, yamang ground siya, same lang sila o magkatulad lang sila. Hindi sila mag-aaway. So pagdikitin lang natin sila, pagdidikitin natin sila para goods yung supply. Yon. Natanggalan natin mga kaibigan. So yung clip na tinutusok natin, ibabalik lang natin para mahigpit siya uli. So ayan mga kaibigan, pagdikitin lang natin sila, yamang siya ay ground. Magkatulad sila, dikitin lang natin. Tapos ito mga kaibigan, saan naman natin ito ilalagay? Siya yung ground natin. Ground ng pulser at ground ng ating body ay iisa lang. Tandaan nyo yan ha. Ground ng pulser at ground ng ating motor na tulad ng Honda, solid green ay magkaisa lang. Iisa lang sila mga kaibigan, no? So saan natin siya dito ikakabit sa ating socket? Dito sa ating socket, ikakabit na naman natin ulit dito para hindi tayo malito o hindi yung mga beginners hindi malilito. Okay. Laging nakaharap sa inyo ang CDI ha. Laging nakaharap sa inyo. Kapag nakaharap sa inyo ang CDI dito sa baba ng pulser dito natin siya ikakabit yung ground natin. Diyan natin siya ikakabit yung ground. So ikabit muna natin. Ayan mga kaibigan, nakakabit na natin. So isang wires na lang mga kaibigan ang hindi pa natin nakikabit. So ano yon? Dahil 4-pin ng ating CDI, isang wires na lang ang nagkukulang. Ang wires na nagkukulang mga kaibigan ay ang ating tinatawag na supply ng ating CDI. Ang pinaka-supply ng ating CDI, kukuha tayo ng supply sa ating accessory wires, no? Saan ba makikita ang accessory wires ng motor na malapit dito sa ating Makikita natin dito ang flasher. Itong ating flasher, no? Itong flasher. Dito sa ating flasher, may makita tayo dito na kulay black. So balatan natin dito yung cover niya dahil magtatap tayo ng wires, no? Magtatap tayo ng wires na
ikakabit natin. Okay, mahanap muna tayo ng wires. O yan mga kaibigan, nakikita natin ang solid na block. Solid. So dyan kayo magkakabit sa solid na block. Huwag dyan sa puti o sa gray dahil siya yung nagbiblink ng ating signal light. So dito tayo sa solid block magkakabit, no? Dyan natin siya. Itatap natin siya ganyan. So itap muna natin. Nakakabit na natin mga kaibigan. Yan, itap na natin. So papagapangin natin siya dito. Hanapin nyo lamang dito mga kaibigan ang wires na black na may stripe na pula. So tatanggalin muna natin siya. Black na may stripe na pula, tanggalin natin siya sa pagkasakit. Yon. Tinanggalan natin siya sa pagkasakit. Ayan na. So sa di natin siya ikakabit. Pero bago niyan mga kaibigan, ito yung ating primary. Ito yung nagpapagana sa ating CDI na 5 pin. So ito, i-condemn na natin ito, yamang hindi na ito gamit, ano? Ang supply na natin ay 4 pin. So ikakat lang natin siya dito at pagdudugtungin lang natin siya. Yan. Kakat lang natin yan. At ito na pagsasamahin natin silang dalawa. Saan naman natin ito ikakabit? Ang pinaka-last na wires. Okay, ang pinaka-last na wires dito. Kakabit na naman natin siya para hindi tayo malito, no? Kakabit natin ganyan. Dito sa pinaka baba dito. Oh. Pulser, ground ng ating motor, and then itong ignition coil. So ikakabit natin sa baba ng ignition coil. Maliwanag na dito ha, dito. Kakabit na natin. Okay. Itong ating ganyan siyang posisyon niya. So tatanggalin natin sa pagka Okay. So dito natin siya ikakabit. Tapos make sure na nakabaon talaga ng maganda mga kaibigan. Okay. Kasi kapag hindi yan makabaon, matanggal yan. So ano na? Tapos na lahat. So hindi na natin ikakabit ang kanyang kill switch, yamang sa primary yan. Ang mag-o-off na ng kanyang patayan o susi doon sa ating susian na mismo, na pag off mawala ng supply ang ating accessory wires. So lagyan muna natin ng electrical tape. So ikakabit natin mga kaibigan. Kakabit natin at susubukan natin kung meron na talagang kuryente doon sa ating high tension wire. Ayan mga kaibigan, nakabaon na. So subukan natin dito sa high tension wire kung meron ng kuryente na lumalabas. Sige, ayan. So ibig sabihin yan mga kaibigan, goods na natin conversion ng 4-pin CDI. So ipapakita ko lang sa inyo kung na-under So ikakabit muna natin ng Dito na mga kaibigan, natapos na natin ang ating pamandarin natin. Ayan na, umandar na. Isang push button lang, andar na kagad. At syempre, isusubok pa rin natin sa kick. Sa banyak. Kung kanina ay hard starting, ngayon isang kick na lang. Thank you very much sa panonood sa ating tutorial. Maki-like na lang yung follow. Thank you very much. Salamat sa inyo.